Sa kinatatakutang Death Zone, ginulat ng GT86 ang lahat sa matinding pagpapadulas nito kahit mayroon lamang itong 200 horsepower, ang pinakamababa sa lahat ng kalahok. Ganun pa man, nakakatakot ang bilis nito sa curve gamit ang Zero Counter-Steer Inertia Drift technique na natutunan niya kay Takumi Fujiwara. Dito na pumasok ang ikalawang season ng MF Ghost, kung saan nagpapatuloy si Kenote sa karera ng Ashinoko GT. Gamit ang GT86, pumasok si Kenote sa death zone na puno ng volcanic ash mula sa malapit na bunganga ng bulkan kaya napakadulas ng kalsada. Binalaan ni Ogata si Kenote mula sa communications room, at sumagot naman ang binata sa pamamagitan ng pagbabago ng kanyang driving style na nagdulot ng pagkalito kina Sean at Ogata. Buong tapang na gumamit ng drifting style ang GT86 upang harapin ang mad-ulash na kalsada. Agad na nagtanong si Sean kung sira ba ang traction control system ng kotse, pero laking gulat niya nang malalamang ang anti-slip system ay tuluyan ng ipinatanggal ni Kenote bago pa ang karera. Ang hindi inaasahang drifting technique na ito ay opisyal na kinilala ng system, ang kauna-unahang pagkakataon sa death zone na nagpatunay sa pambihirang galing ng driver. Nagtaka si Sean mula sa communications room kung mas mabilis ba talaga ang pagpapadulas, pero agad na nagbigay ng sagot ang mga opisyal. Ang GT86 ay umakyat sa ika-10 pwesto sa lap times matapos lagpasan ng ilang driver sa mismong seksyong ito pa lang. Nang maramdaman ni Kenote na muling kumapit ang mga gulong, hudyat na tapos na ang death zone at kasunod nito ang mga serye ng downhill na nagtulak sa naturally aspirated na kotse patungong ika-9 na pwesto, isang napakalaking tagumpay. Swabing sumasayaw ang GT86 sa mabulubunduking bahagi ng track. Ang engineer na si Okayama na nagbago sa kotse ni Kenote ay buong-buo ang tiwala sa kanyang personal na tunang, lalo na sa suspension na saktong itininggal para sa driving style ni Kenote at sa katangian ng track. Sumibad ang GT86 mula sa ikalawa patungong ikatlong seksyon, gamit ang tuloy-tuloy na pababang daan upang iangat ang rango ni Kenote sa ika-7 pwesto. Nakakuha si Kenote ng mas maraming pagkilala sa system kumpara kay Soatari na gumawa ng bagong record, dahil ang sinusuri ng system ay ang mismong driving skill ng tao, habang ang karera naman ay sumusubok sa kabuoang lakas ng driver at ng sasakyan. Sa huli, narating ng GT86 ang pinakamahabang straight sa track, na sinusundan ng 2 kilometrong paakyat patungo sa finish line. Ang bahaging ito ang naging pinakamalaking hamon para sa mahinang makina ng GT86. Nahirapan si Kenote paakyat sa burol gamit ang GT86 dahilan upang bumaba siya sa ika-8 pwesto, pero pinanindigan niya ang posisyong ito at matagumpay na tinapos ang preliminaries sa ika-8 rango na naghatid ng gulat sa lahat. Pagkatapos ng karera, tinanong ni Sean si Kenote kung saan niya natutunan ang pagpapadulas o pagdrift. Binanggit ni Kenote na natutunan niya ito sa isang guro sa paaralan, at sinabing panimula pa lang ang kanyang galing kumpara sa kanyang guro. Kahit hindi bahagi ng formal na kurikulum sa racing school ang pagdrift, dinadala ng guro si Kenote sa mga rally track pagkatapos ng klase upang mag-ensayo ng weight transfer techniques gamit ang mga kotseng may malalambot na suspension sa mga madudulas na kalsada. Para kay Kenote na iniwan ng kanyang ama ang kanilang pamilya, itinuring na niya si Takumi bilang isa pang ama sa kanyang buhay. Sa loob naman ng track, sinimulan na ni Ishigami ang ranking race gamit ang kanyang Porsche 911. Kahit hindi siya ang pinakamagaling pagdating sa driving skill, umaasa siya sa lakas ng kanyang top-tier na kotse at malawak na karanasan sa karera sa paniniwalang kaya niyang makuha ang pole position. Sa huling araw ng ranking race, huling sumalang si Michael na kilala bilang pinakamalakas na driver sa mga event ng MFG. Mabilis na sumibad ang kanyang Porsche 718 Cayman sa mapanganib na death zone. Habang si Kenote ay naging mainit na usapan dahil sa pagdrift sa seksyong ito, naniniwala naman si Michael na ang maayos na setup ng chassis ng kanyang Porsche ang nagpapahintulot sa kanya na madaling kontrolin ang kalsada ng naaayon sa kanyang kalmadong estilo. Sadyang pinapanatili ni Michael ang 0.2 seconds na agwat sa likod ni Soatari upang hayaang manguna ang Alpine A110 nito, dahil plano niyang bumanat ng todo sa huling bahagi ng paakyat na daan. Kahit ganito ang diskarte niya, sadyang mahirap tapatan ang kanyang lap time na isang personal na panuntunang itinakda ni Michael para sa sarili. Ang labanan para sa pole position ay naging tapatan sa pagitan ng Porsche at Alpine. Sa kabilang banda, napansin ni Soatari ang diskarte ni Michael pero hindi niya ito itinuring na malaking banta. Sa halip, mas nakikita niyang mapanganib si Kenote na nakakuha ng ika-8 pwesto gamit lang ang isang 2-liter na engine at lumang style na 3-pedal setup. Bigla namang minarkahan ng system ang Porsche 718 sa huling seksyon kaya lumiliit ang agwat ng lap time ni na Michael at Soatari. Gamit ang malakas na makina ng Porsche, matagumpay na nai-overtake ni Michael ang Alpine ni Soatari sa tuwid na daan. Natapos ang Ashinoko preliminaries kung saan nakuha ni Michael ang pole position habang ikalawa naman si Soatari. Pumasok na ikatlo si Ishigami, ika-13 naman si Sean, at dahil sa mga pagbabago at upgrades ng ibang mga driver ay bumaba ang rango ni Kenote sa ika-10 pwesto.
Sa gabi bago ang main race sa Ashinoko, iniulat ng mga staff ang resulta ng qualifying kay Fumihiro. Dahil sa matinding pagwasak ni na Michael at Soatari sa mga record ng track, nabanggit ni Fumihiro na sa wakas ay mayroon na sigurong hamon kay Reyesok. Ang ulat ng panahon para sa huling araw ay nagpakita ng malaking tsansa ng ulan. Dahil sa basang kondisyon, labis ang pag-aalala ni Ogata para sa karera ni Kenote kinabukasan dahil sa likas na kahinaan ng FR setup kumpara sa 4-wheel drive at MR. Agad na tinawagan ni Ogata si Okayama upang magtanong tungkol sa wet weather tuning plan. Kahit umuulan, natuloy pa rin ang Ashinoko GT ayon sa schedule kung saan inimbitahan sa event si Mr. Ryuji, ang organizer mula sa Zero Academy na natalo noon kay Reyesok sa isang karera. Si Sean ay isa palang graduate ng Zero Academy. Kahit natapos ng ma-upgrade ang GT86, nag-aalala pa rin si Ogata sa karera, pero walang katatakutan si Kenote at sinabing ang ulan ay magbibigay ng isang kakaibang palabas para sa mga manunood. Nagmadali na ang mga driver patungo sa kani-kanilang sasakyan dahil 5 minuto na lang bago magsimula ang laban. Ang basang karera sa kalsada ay puno ng mabilis na pagbabago kaya mas nangangailangan ito ng matinding endurance. Ang bawas na visibility at kawalan ng kapit ng gulong dahil sa ulan, kasama ang pakikipagbakbakan sa mga kalaban, ay nangangailangan ng kalmadong pagpapasya mula sa mga driver. 15 kotse ang humarurot paalis sa start line, at sa pagsindi ng asol na ilaw ng mga drone, sumugod ang mga sasakyan na parang mga mababangas na hayop. Mabilis na nai-overtake ng mga kotseng may 4-wheel drive ang mga nasa unahan dahil napakalaki ng bentahe nito sa ganitong kondisyon na itinakda ni Reyesok. Dahil sa nagbabagong ranking, sinimulan na ng mga race girl ang pag-update ng mga name tag. Sa kasalukuyan, nangunguna si Michael habang nakadikit naman sa likod si Soatari na naniniwalang sa gitna ng ulan ay hindi fully utilized ang horsepower kaya dito talaga masusubok ang totoong galing ng driver. Kalmado lang si Michael at may buong tiwala sa pagmamaneho sa basang kalsada. Si Kazuhiro naman na gamit ang Honda NSX ay sumusunod sa likod ng isang Ferrari at isang Lamborghini. Kahit kalaban ng dalawa sa pinakamaluhong Italian supercar, layunin niyang ipakita ang totoong kakayahan ng Honda. Ang basang death zone ang naging pinakamahirap na bahagi ng track. Kahit pinipigilan ng ulan ang paglipad ng volcanic ash, ang basang abo naman ay nagdulot ng napakadulas na kalsada. Pagpasok ng nangungunang grupo sa death zone, nakaranas ng understeer ang Lamborghini ni Daigo kaya dulas itong lumabas sa linya na siyang sinamantala ng Honda NSX upang mag-overtake. Binatikos ni Kazuhiro ang magaspang na pagmanibela ni Daigo at sinabing walang bentahe ang mga 4-wheel drive na kotse sa mga kurba. Samantala, isang BMW M6 ang mahigpit na sumusunod sa likod ng GT86 ni Kenote. Napansin ni Takuya na hindi ginagamit ng GT86 ang drifting technique na ipinakita nito noong qualifying race. Dahil sa napakadulas na kondisyon, pinapanood na lang muna niya ang driving style ng superstar mula sa likuran. Si Nozomi naman na gamit ang Alfa Romeo 4C ay nahihirapan dahil sa magaan nitong katawan na patuloy na nagpapadulas, pero labis niyang ikinatutuwa ang ganitong hamon. Pagpasok sa death zone, dahan-dahang lumayo sina Michael at Soatari sa ibang mga sasakyan kaya nahati sa ilang grupo ang karera. Nagpakita naman ng malaking interes si Ryuji sa performance ng GT86 na nasa gitnang grupo, lalo na matapos pumasok sa death zone dahil ito lang ang tanging kotseng nananatiling kalmado ang takbo. Kung gumamit ng pagpapadula si Kenote noong qualifying, ngayon ay pinili niyang gumamit ng parehong driving style tulad ng iba. Pagpasok ng mga kotse sa isang matarik na pababang daan, ang maliit na pagkakamali ay pwedeng magdulot ng kamatayan. Si Yosuke na gamit ang Mercedes AMG GTR ay labis na nabuburyong dahil ang stability control system ng kanyang kotse ay patuloy na sumasalsaw, kaya nagagawa siyang habulin ng isang mas mababang Toyota. Matigas niyang ipinagtanggol ang panloob na linya upang harangan si Kenote, subalit matapos lagpasan ng GT86 ang AMG GTR sa panlabas na linya ay matagumpay na umakyat si Kenote sa ika-9 na pwesto. Sinimulan na ng race girl na si Marie ang pag-update ng mga placard, kung saan tulad niya ay mga kaakit-akit na babae ang pinili na balitang naaayon sa kakaibang kagustuhan ni Fumihiro. Ang pagbubunyag na ito ay nagdulot ng matinding kahihiyan kay Fumihiro sa headquarters kaya binalak pa nitong tanggalin sa trabaho ang nagbalita. Sa track naman, ang Porsche at Alpine na nagbabakbakan para sa unang pwesto ay opisyal nang pumasok sa ikalawang seksyon matapos lagpasan ang lake area. 6 na segundo sa likod nila sina Ishigami, Kato, Kazuhiro, at Daigo. Napansin ni Ryuji na napakatatag ng takbo ng Honda NSX ni Kazuhiro sa gitna ng ulan kahit kalaban ng mga Italian at German supercar. Kasunod naman nila sina Yuday at Jackson, kung saan laking gulat ng lahat nang marating din ng GT86 ni Kenote ang posisyong ito. Sa isang tiyempong tingin pa lang ay nakita na agad ni Ryuji ang pambihirang katangian ng GT86 at sinabing siguradong maayos ang pagkaka-upgrade ng kotse para sa basang kondisyon. Lumabas na ang engineer na si Okayama at si Ryuji ay parehong nanggaling sa Zero Team. Sa likod ng grupong ito ay sina Yosuke at Takuya, kung saan mabilis na nakahabol sa kanila si Sean.
Hindi naman kalayuan sa likod ang nag-iisang tumatakbong si Nozomi na sinusundan ni Kakeru at ni Takamitsu sa pinakahuli. Lahat ng kotse ay dahan-dahan nang nakapasok sa ikalawang seksyon sa mga sandaling ito. Nahihirapan ang Lotus ni Kakeru dahil masyadong matigas ang pagkakatimpla ng suspension nito kaya hindi niya maisagad ang throttle sa ulan. Sa kabilang banda, mas gusto naman ng kanyang kapatid na si Nozomi ang mas malambot na suspension kaya mas swabe ang kanyang pagmamaneho sa ganitong kondisyon. Nalagpasan na ng nangungunang dalawa na sina Michael at Soatari ang hairpin turn. Kahit hindi pambihira ang performance ng kanilang mga kotse, patuloy nilang pinalalaki ang agwat laban sa mga sumusunod na koponan. Dahil sa masamang performance noong preliminaries, ayaw mapahiya ni Sean bilang estudyante ng Zero Academy kay Mr. Ryuji kaya determinadong i-overtake ang BMW M6 ni Takuya sa unahan. Inisip ni Sean na kung tuyo lang ang kalsada ay mahirap tapatan ang magandang pagkurba ni Takuya, pero dahil sa basang kondisyon na naglilimite sa mga mapangahas na galaw, may tiwala si Sean na makakalagpas siya sa kahit anong mahabang tuwid na daan. Matapos matagumpay na ma-overtake ang BMW M6, ipinaliwanag ni Ryuji na ang rear-wheel drive na M6 ay kailangang kumuha ng mas malawak na turning radius upang mabawasan ang lateral G-force palabas ng kurba. Sa kabilang banda, ang mas masikip na radius na pinili ni Sean ay nagpahintulot sa kanyang kotse na mas mabilis na lumiko upang masagraduhan ang traction advantage ng kanyang four-wheel drive. Lumipat naman ang kamera sa GT86 kung saan nahabol na ni Kinote ang Carrera GTS ni Jackson. Kahit umuulan, namangha si Kinote sa lakas ng kapit ng rear-engine Porsche pero alam niyang kailangan niyang kumilos ng maaga. Mabilis na pumunta sa labas ang GT86 upang agresibong harangan ang linya ng Porsche pagpasok sa kurba. Walang nagawa si Jackson kundi magbawas ng throttle upang hayaang makalagpas si Kinote, isang maniobra ng GT86 na naghatid ng matinding gulat kay Yosuke na sumusunod sa likod. Kahit 2 hanggang 3 kilometro bawat oras lang ang bentahe sa bilis sa mga kurba ay sapat na ito upang makalagpas. Matapos makuha ang pinakamagandang racing line, umakyat ang GT86 sa ika-8 pwesto. Ipinahayag naman ni Ryuji na sina Michael, Soatari, at Kinote ay nagpakita ng mas mataas na performance sa ulan kumpara sa ibang driver. Bukod dito, pareho silang tatlo na pumili ng kotseng may mas mababang horsepower at parehong sinanay sa mga European racing technique. Si Michael ay isang native German, si Soatari ay nag-aral sa France, at si Kinote naman ay lumaki sa UK. Ang pabago-bagong panahon sa UK at ang lumang drainage sa Donington Park ay nagdudulot ng matinding hamon sa karera kapag umuulan, kaya kahit bata pa si Kinote, ang kanyang galing ay malayong-malayo sa mga kasabayan niya sa Japan dahil sa parehong dahilan tulad ng dalawa. Sa kabilang banda, nakaranas ng problema ang Yajikite siblings dahil sa pagkakamali sa setup ng kotse ng kapatid na lalaki kaya hindi sila nakapagtulungan tulad ng plano. Nagpasya naman si Nozomi na solong harapin ang BMW M6 sa unahan. Pumasok na ang nangungunang grupo sa high-speed section kung saan patuloy ang matinding tapatan ng dalawang mid-engine na kotse. Inakala ni Soatari na masyadong maingat si Michael dahil layunin lang nitong tumakbo sa pinakaligtas na paraan sa ulan. Ang diskarte naman ni Soatari ay mag-analisa sa unang lap at kumilos sa ikalawang lap upang ipatikim kay Michael ang pakiramdam ng agresibong pag-overtake. Lumipat naman ang ikalawang grupo mula sa ikalawa patungong ikatlong seksyon kung saan isang pulang GT86 ang mabilis na sumulpot sa likod ni Yuday na parang isang multo sa kanyang rearview mirror. Hindi maunawaan ni Yuday kung paanong ang isang lumang Toyota ay nakakasabay sa kanyang Audi R8. Dahil sa pressure ng dumarating na GT86, napilitang pabilisin ni Yuday ang takbo upang habulin ang grupo sa unahan na siyang nagpalawak sa labanan ng ikalawang grupo patungo sa isang matinding bakbakan ng 6 na kotse. Napansin ni Ryuji na ang ikatlong seksyon ay isang high-speed area kung saan hindi lang driving skill ang sinusubok kundi pati na rin ang galing ng mga electronic system ng bawat kotse. Kahit sa ganitong antas, umaasa pa rin ang mga driver sa electronics dahil ang buong track ay may habang 25 kilometro at ang paggagamit ng electronic aids ay nagpapagaan sa pasanin ng driver. Napakahusay ng mga makabagong electronics at sa perpektong kondisyon ay hindi dapat nakikialam ang mga ito dahil pinapabilis nito ang pagkapudpod ng gulong at preno, subalit ang pagpapatay ng lahat ng electronic aids sa gitna ng ulan ay parang pagpapakamatay. Ang hindi alam ng lahat, ang GT86 ni Kinote ay tuluyan ng ipinatanggal ang lahat ng mga system na ito. Narating na ng nangungunang grupo ang isang mahabang straight kung saan walang tigil ang pagbibigay ng pressure ni Soatari kay Michael. Mahalagang tandaan na ang paningin sa likod ay madalas na natatakpan ng talsik ng tubig o spray mula sa kotse sa unahan habang sila ay lumiliko at umaakyat sa burol. Pumasok din ang ikalawang grupo sa mahabang straight kung saan ang 6 na kotse ay humarap sa takot ng limitadong paningin dahil sa talsik ng tubig. Kahit hindi makita ni Daigo ang kalsada sa unahan, naniniwala siya na ang kanyang Lamborghini ay mas mabilis sa top speed
kumpara sa Honda NSX ni Kazuhiro, subalit hindi siya nakalagpas bago pumasok sa kurba. Sumugod ang 6 na kotse ng ikalawang grupo patungo sa paakyat na bahagi patungong finish line, at tulad ng inaasahan, ang mas mahinang GT86 ay dahan-daang naiwan ng pangunahing grupo. Narating naman ng ikatlong grupo ang mahabang straight kung saan naganap ang tapatan ng dalawang GTR, kung saan sa huli ay nailagpasan ng Nissan GTR ang AMG GTR. Hindi tulad ng bigong pagtatangka ni Daigo, magkaiba ang naging sitwasyon para sa Nissan GTR, kahit parehong all-wheel drive ang Lamborghini Huracan at Nissan GTR, ang dummy-depensang AMG GTR na may front-engine setup ay may mas mababang traction kumpara sa mid-engine na Honda NSX. Sa mga sandaling ito, sabik na si Sean na ay overtake si Jackson dahil nasa unahan si Kanata at determinadong hamanin ang pambihirang galing ng binata. Lumabas na sa high-speed section ang nangungunang grupo at humarurot patungo sa simula ng track habang ang ikalawang grupo naman na may malaking agwat sa likod ay dahan-daang narating ang parehong lugar. Laking gulat ng lahat na ang GT86 ay hindi naman masyadong naiwan sa likod dahil ang mga supercar ay hindi makasagad ng throttle sa ulan at ang pagpipigil sa isa't isa ng mga driver ay nagpabagal sa kabuoang pacing ng karera. Ipinaliwanag ni Ryuji na ang power limit para sa mga production streetcar sa isang saradong track ay 400 horsepower, at sa mga pampublikong kalsada ay bumababa ito sa 300 hanggang 350 horsepower. Sabali halos lahat ng kalahok sa kasalukuyang karera ay gumagamit ng mga high-powered na kotse na nagpapakita ng hindi pagkakaunawaan sa mga panuntunan dahil ang MFG season ay hindi naman nangangailangan ng ganoong kataas na horsepower. Samantala, nilagpasan na ng Porsche 718 at Alpine A110 ang starting point upang simulan ang ikalawang lap. Binanggit ni Ryuji na ang grip-to-weight ratio rule ay may ilang nakakalitong patibong, pero ang mga detalye nito ay ipinapaubaya na sa mga driver upang tuklasin. Sa mga basang kalsada tulad ngayon, ang drivable power limit ay bumababa sa humigit kumulang 200 hanggang 250 horsepower na nangangahulugang ang maximum power ng 2-liter GT86 ay saktong-sakto para sa ganitong kondisyon. Tuluyan ang binura ng ulan ang kahinaan sa lakas ng makina ng GT86. Naging pabor ang ulan para sa GT86 dahil nawala ng bentahe ang malalakas na makina ng mga kalaban nito. Upang maiwasan ang limitadong paningin dahil sa talsik ng tubig mula sa mga unahang kotse, naging diskarte ng bawat grupo ang magsalit-salit sa pag-alis sa start point. Lumipas na ang ikatlong karera, at tanging ang mga driver na may pambihirang galing lang ang umaangat sa ganitong kondisyon habang papalapit sila sa pinakamahirap na bahagi ng track. Dito na nagpasya si Soatari na kumilos sa death zone na kinatatakutan ng lahat dahil determinado siyang lagpasan ang matatag na si Michael. Sa mga sandaling ito, emosyonal na nakatutok ang 17 taong gulang na girlfriend ni Soatari habang pinapanood ang karera ng kanyang kasintahan. Humanga naman si Ryuji sa katapangan ni Soatari matapos magkaroon ng 3 beses na salpukan ng katawan ng kotse habang ginagawa ang pag-overtake. Hindi inaasahan ng lahat ang mapangahas na desisyon ni Soatari na umatake sa loob ng death zone. Sa katunayan, walang ginawang pagkakamali si Michael at perpekto ang kanyang linya, subalit agresibong kinuha ni Soatari ang panloob na linya. Ang unang salpukan ay nagdulot ng pag-usod ng mga sasakyan, at naniniwala si Ryuji na ang sumunod na 2 banggaan ay bunga na ng tapatan ng pride ng 2 driver. Kahit tumama sa guardrail, nanatiling naka-full throttle ang Alpine ni Soatari hanggang sa matapos ang pag-overtake. Ang pambihirang performance ng nag-overtake at ng nailagpasan ay naging isa sa pinakatampok na overtake sa kasaysayan ng MFG. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding galit kay Michael kaya tuluyan siyang pumasok sa kanyang serious mode. Ayon sa kapatid na babae ni Michael, hindi pa niya nakikita ang kanyang kuya na maging ganoon kagalit. Kahit napakatindi ng pagiging makasarili ni Michael, may buong tiwala ang kanyang kapatid na hindi ito matatalo sa karera. Patuloy ang mainit na bakbakan kung saan pinamumunuan ng Porsche GT3 at Ferrari ang ikalawang grupo, habang sumusunod naman sa likod ang Audi R8 at ang GT86 patungo sa death zone. Sa sandaling nagpreno ang Audi, mabilis na kumilos si Kanata at bumanat sa panlabas na bahagi ng Audi R8. Dahil nakuha ng GT86 ang mas magandang linya, hindi nagawang umakselerador ni Hyundai, subalit inakala niyang sumobra ang bilis ng GT86. Sa ganoong kabilis na takbo, naniwala si Hyundai na hindi makakakurba si Kanata. Napansin naman ni Ryuji na ang dinaluhong na overtaking point ay saktong nasa pagitan ng junction ng uphill at downhill. Kahit may mataas na tolerance ang mga racer sa lateral G-forces, nahihirapan naman sila kapag pabago bago ang vertical G-forces. Posibleng ang puntong ito ang mismong tinarget ni Kanata sa simula pa lang. Habang nanonood si Keisuke, kinilala niya ang pambihirang galing ni Kanata pero binanggit na bilang estudyante ni Takumi ay kulang pa ang ipinakita nitong diskarte. Sa mga sandaling ito, napansin ni Daigo na ang sumusunod na Audi R8 sa kanyang likod ay napalitan na ng GT86,
subalit hindi na siya makaganti dahil abala siya sa pagkontrol sa Mad Ulash na Death Zone. Kahit patuloy ang pakikialam ng Stability Control System, walang tigil sa pagdulas ang mga gulong ng kanyang Lamborghini Huracan. Biglang nawalan ng traction ang mga unahang gulong ng Lamborghini kaya dulas itong lumabas sa linya na siyang sinamantala ng GT86 upang overtake. Dahil sa pagka-retire ng Lamborghini, automatikong umakyat ng isang pwesto ang lahat ng kotseng nasa ika-6 na ranggo pababa. Agad namang kumilos ang mga Angels upang palitan ang mga position board. Sa ika-12 pwesto, determinadong i-overtake ni Nozomi ang BMW M6 at AMG GTR sa unahan kahit walang tulong mula sa kanyang kapatid. Nagreklamo naman si Takuya na masyadong mabagal ang pacing ni Yosuke kaya nagawang makahabol ng Alfa Romeo. Paulit-ulit niyang finlashan si Yosuke upang pabilisin ang takbo pero sagad na sa limitasyon si Yosuke dahil sa masamang panahon. Kahit hindi kayang mag-drift ni Nozomi tulad ni Kenote, ginamit niya ang spray ng tubig upang itago ang kanyang posisyon, kung saan nagpanggap siyang aatake sa labas pero biglang pumasok sa loob. Nagtabi ang Alpha at ang BMW M6 sa kurba. May tiwala si Takuya sa kanyang bilis sa pagliko pero nakita niyang mas may magandang traction ang carbon fiber body ng Alpha. Sinamantala ito ni Nozomi upang matagumpay na lagpasan ang BMW M6. Sa kabilang banda, nahihirapan pa rin ang kanyang kapatid na si Kakeru sa pagkontrol ng sasakyan. Sa sandaling tapakan niya ang acceleration ay agad na nagdudulas ang kotse, pero mabuti na lang at nabawi niya ang balanse sa pagpindot ng clutch. Nakita ito ni Nozomi kaya hindi niya napigil ang asarin ng kanyang kapatid. Pumasok na ang nangungunang Alpine A110 at Porsche 718 sa ikalawang seksyon sa tindi ng ulan na nagdulot ng makapal na spray. Masayang-masaya si So Atari dahil malinaw ang paningin sa unahan bilang leader ng karera. Sa likod naman niya, nanatiling kalmado si Michael at mukhang hindi naapektuhan ng mga talsik ng tubig. Kasunod nila, matindi ang tapatan ng Porsche GT3 ni Ishigami at Ferrari ni Kato, kung saan walang tigil ang pressure ng Ferrari sa unahan. May tiwala si Ishigami sa superior traction ng kanyang GT3 at desididong huwag hayaang makalagpas ang Ferrari. Bukod dito, noong unang ilabas ang mga panuntunan ng MFG, sadyang pinili niya ang GT3 dahil naniniwala siyang may mga loophole ang mga patakaran. May mga restriction sa mga mid-engine na sasakyan, pero hindi nito apektado ang kanyang rear engine na Porsche. Dahil sa pagkawala ng Lamborghini ni Daigo, naging 5 kotse na lang ang natira sa ikalawang grupo subalit patuloy pa rin ang madugong labanan. Ayon sa pagsusuri ni Ryuji, ang malakas na ulan ang naging dahilan kaya naiwan ang GT3 ni Ishigami na siyang nagpabagal sa pacing ng buong ikalawang grupo. Tiniyak naman ni Kato na kasalanan ito ng mabagal na pagmamaneho ni Ishigami na humaharang sa mga nasa likod. Nabasa rin niya ang kalkulasyon ni Ishigami at itinuring itong mayabang. Inakala kasi ni Ishigami na ang rear-engine Porsche, na inayos ang likas na kahinaan ng rear-wheel drive para sa mga street car, ay magpapakita ng ibang performance sa karera. Subalit sa basang kalsada, hindi magbabago ang pangunahing katangian ng kotse. Ang dahilan kung bakit walang restriction ang rear-wheel drive sa mga panuntunan ay dahil may kaunting issue talaga ang mga ganitong setup. Dahil sa inis, binangga ni Kato ang likod ng GT3 gamit ang unahan ng kanyang kotse. Sa likuran nila, natatakot si Kazuhiro dahil nasa katulad siyang sitwasyon kung saan mahigpit siyang hinahabol ng GT86 ni Kanata. Nagsimula ang matinding tapatan ng unang dalawang kotse ng ikalawang grupo sa mga sunod-sunod na blind curve sa kagubatan, kung saan lalong bumilis at uminit ang karera. Ito ay isang tapatan ng dalawang sikat na European brand, ang Porsche laban sa Ferrari. Naramdaman ni Ishigami na sumobra ang kanyang ginawa, hindi lang nabawasan ang kanyang bilis kundi nawalan pa ng traction ang kotse. Ang biglaang pagbitaw sa throttle sa gitna ng panik ay siguradong magpapakita ng kahinaan, kaya dahan-dahan niyang binitawan ang throttle upang hintayang bumalik ang kapit ng gulong. Subalit hindi nangyari ang kanyang plano. Matapos tumama sa guardrail, huminto ang GT3 sa gitna ng track kaya nalagpasan ito ng mga kasunod na kotse na nagpababa sa ranggo ni Ishigami sa ika-12 pwesto. Dahil dito, madaling umangat ng isang posisyon ang ibang driver, kung saan umakyat ang GT86 ni Kanata sa ika-5 pwesto. Biglang bumilis ang pacing ng karera dahil sa ginawa ni Kato. Gusto ng kanyang coach na makuha niya ang ika-3 pwesto dahil sa malaking agwat ng nangungunang grupo, subalit naniwala si Kato na ang pakikipagkarera ng walang hamon ay walang tsansa ng panalo. Samantala, matindi ang bakbakan ng Honda NSX at GT86 para sa ika-4 na pwesto. Hindi inasahan ni Kazuhiro na makakatapat muli si Kanata sa ganitong posisyon. Pareho silang lumakas simula noong panimulang karera, subalit naruroon pa rin ang takot sa isip ni Kazuhiro dahil sa mental shock na ibinigay sa kanya ni Kanata noon. Nagpasya siyang harapin ang takot na ito.
Sa unahan, papasok na sina Soatari at Michael sa ikatlong seksyon. Kahit walang direktang atake, matindi ang tapatan ng kanilang isipan. Sinubukan ni Soatari na iwanan si Michael subalit hindi niya ito magawa. Parang isang mabangis na hayop si Michael na naghihintay lang ng munting pagkakamali ng kanyang katunggali. Balik sa ikalawang grupo, solong nangunguna ang Ferrari ni Kato habang patuloy ang matinding hot-ocon ng NSX at GT86. Kahit hindi makalagpas ang GT86 dahil sa mababang horsepower, nakakasabay naman ito sa NSX gamit ang mas mabilis nitong bilis sa kurba. Naniwala si Ryuji na nabawi ng ulan ang mga kahinaan ng GT86, subalit ang kasalukuyan nitong Rango ang posibleng limitasyon ng kotse. Ang pagkatalo sa ikatlong seksyon ay nangangahulugan ng pagkatalo sa buong karera dahil tuluyan ang naging hadlang ang limitasyon ng sasakyan kay Kinata. Ganoon din ang naging saloobin ni Ogata dahil alam niyang kung makatapos si Kinata sa ikalimang pwesto ay sapat na ang premyong pera upang ibili ng bagong race car. Pumasok na sa mahabang straight ang Alpine at Porsche ng nangungunang grupo. Tumabi si Michael kay Soatari bago muling bumalik sa likod na itinuring naman ni Soatari bilang isang provokasyon. Huling dumating sa straightaway ang ikatlong si Kato na sinusundan ng NSX ni Kazuhiro at ng GT86 ni Kanata. Sa likod nila, plano ng Audi R8 ni Hyundai na may 7 segundong agwat na habulin ang GT86 sa paakyat na bahagi ng track. Sunod na pumasok ang Carrera GTS ni Jackson at ang GTR ni Sean, kung saan nailagpasan ni Sean ang Carrera GTS sa straight dahil sa superior horsepower ng kanyang kotse. Tinanong ng commentator si Ryuji tungkol sa performance ni Sean na kanyang estudyante. Binanggit ni Ryuji na si Sean ang isa sa pinakamahina niyang estudyante dahil sa pagiging masyadong emosyonal sa karera na madalas nagdudulot ng pagkakamali. Umaasa si Ryuji na ang karerang ito ang magbibigay ng mahalagang aral kay Sean. Pumasok na rin sa mahabang straight sina Yosuke, Nozomi, at Takuya. Sa mga sandaling ito, biglang huminto ang ulan sa buong track. Napansin lang ni Kinote na tumigil ang ulan dahil nabawasan ang spray ng tubig mula sa mga kotse sa unahan. Ang bawas na tubig sa kalsada ay naging bentahe laban sa kanya. Kahit kaya niyang lagpasan ang Honda NSX sa mga paikat ikot na kurba, delikado siyang ma-overtake muli sa mga straight. Kailangan niyang gumawa ng sapat na agwat. Matapos lagpasan ng tatlong kotse ang start point, opisyal nang pumasok ang karera sa huling lap. Bigla namang natanggap ng commentator ang pinakabagong balita na may malaking tsansa ng pagbuo ng hamog sa Ashinoko track. Dahil sa paghinto ng ulan at pagbabago ng ihip ng hangin, mataas ang posibilidad ng makapal na hamog saktong-sakto sa lokasyon ng mapanganib na death zone. Nagkagulo ang MFG headquarters kaya agad na ipinalipad ang lahat ng drone. Matapos makatanggap ng ulat, nag-utos si Fumihiro na ituloy ang karera at ipinagbawal ang kahit anong ban sa pag-overtake upang manatiling patas ang laban. Sinasagot niya ang buong responsibilidad sa anumang insidente. Pumasok na sa foggy area ang nangungunang grupo kung saan naghalo ang gulat at excitement kay Soatari nang malalamang tuloy ang laban. Hindi na makakuha ng malinaw na larawan ang mga drone sa kapal ng hamog, kaya ang agwat ng pagsubaybay ng mga kotse ay lumiit mula 3 metro patungong 1.5 metro. Inabisuhan din ni Ogata si Kinote tungkol sa makapal na hamog sa unahan. Agad na hiniling ni Kinote kay Ogata na ihanda ang countdown tactic na ginamit nila noong unang karera dahil plano niyang i-overtake ang Honda NSX pagpasok sa fog zone. Nabigla si Ogata sa casual na diskarte ni Kinote. Naramdaman naman ni Kazuhiro na masyadong mapanganib ang magkarera sa ganitong kondisyon. Sa sandaling nagbawas ng bilis si Kazuhiro, biglang bumanat ang GT86 at tuluyang lumagpas sa kanya. Inulat ni Ogata kay Kinote na may 3.5 segundong agwat ang Ferrari sa unahan. Sinimulan na ni Kinote na ay latag ang larawan ng track sa kanyang isip. Habang humaharurot, lumiit ang agwat sa 3 segundo. Ang kanyang drifting technique na nagtala ng record noong preliminaries ang nagpahintulot sa GT86 na iwanan ng Honda NSX at lapitan ng Ferrari. Matapos iulat ni Ogata na 1 segundo na lang ang distansya sa Ferrari, sinimulan na ni Kinote ang kanyang sariling countdown. Sa matinding gulat ni Kato, mabilis na nai-overtake ng GT86 ang Ferrari upang makuha ang pwesto sa podium. Inulat muli ni Ogata na may 19 na segundong agwat ang Porsche 718 sa unahan. Naisip ni Kinote na hindi na siya makakahabol sa unahan kaya kailangan niyang palakihin ang agwat sa mga nasa likod. Sa sandaling mawala ang makapal na hamog, siguradong gigisigin siya ng Ferrari sa likod. Kailangan niyang gumawa ng sapat na bentahe bago mangyari iyon. Sunod-sunod na pumasok ang mga driver sa death zone na nababalutan ng makapal na hamog. Madalas na nagdudulas ang AMG GTR ni Yosuke. Kahit may makapal na hamog, walang inilabas na ban sa overtaking na hinala ni Ryuji ay desisyon ng mga matataas na opisyal ng MFG. Dahil sa matinding kondisyon, napilitan ang lahat ng driver na magbawas ng bilis dahil sa pisikal na pagod, subalit nagkaiba ang antas ng pagbagal base sa galing ng driver.
Nang hindi sinasadya, nalagpasan na ni Nozomi si Yosuke. Sa gitna ng masamang kondisyon, halos lahat ng driver ay nakatutok lang sa panloob na linya para sa visibility sa mga curve, maliban kay Kinote na naka full throttle habang sumasayad ang katawan ng kotse malapit sa mga guardrail. Bumalik ang eksena sa nangungunang grupo. Pinuri ni Michael ang performance ni Soatari sa hamog, at sinabing ang mamuno sa unahan sa ganitong kondisyon ay nakakapagod sa isip, subalit hindi siya nakakaramdam ng pagod dahil sumusunod lang siya sa likod. Agad na lumabas ang Alpine A110 at Porsche 718 mula sa fog area. Nagkomento si Ryuji na ang mga driver na nangunguna sa hamog ang mas mapapagod, habang ang mga sumusunod sa likod ay madaling mayekma ang pisang sa pagpapakiramdam sa leader kaya hindi sila ganoon mapapagod. Napagtanto ni Ogata na si Kinata, na solong bumabagtas sa track, ay gumamit ng mas matinding lakas kumpara sa kahit sinong driver. Sa mga sandaling ito, matagumpay na nalagpasan ng GT86 ang fog zone. Agad na inabisuhan ni Ogata si Kinata na ang agwat ng sumusunod na Ferrari sa likod ay nasa 8.73 seconds, at ang dating 27 segundong distansya sa nangungunang grupo ay lumiit na ngayon sa 15 segundo. Nangangahulugan ito na sa loob ng death zone, ang GT86 ay mas mabilis ng buong 12 segundo kumpara sa mga leader ng karera. Lumipat naman ang kamera sa Ferrari ni Kato na lumabas na rin mula sa fog zone. Labis na nainis si Kato nang malalamang nasa 9 segundo ang agwat niya sa likod ng GT86. Kahit huminto na ang ulan, nanatiling basa at mad-ulash ang kalsada kaya hindi niya mabilisang maitaas ang kanyang bilis. Sa studio, itinuring ni Ryuji na napakaranggan ng 9 segundong agwat dahil sa malinaw na bentahe sa combat capability ng Ferrari laban sa GT86, na siguradong liliit sa sandaling matuyo ang track. Sumaipat naman ang eksena sa agawan para sa unang pwesto. Narating ng Alpine at Porsche ang isang hairpin turn kung saan nagkaroon ng matinding dikitan. Alam na alam ni Soatari kung saan eksaktong aatake si Michael dahil nakita niya itong nag-ensayo doon noong nakaraang lap, kaya kailangan niyang gumawa ng counter strategy bago marating ang puntong iyon. Matapos magkasunod na lagpasan ng GT86 at Ferrari ang hairpin, ang time difference ay nasa 8.55 seconds pa rin at hindi masyadong nabawasan. Ayon sa pagsusuri ni Ryuji, ang seksyong ito ay isang high-speed area at ang basang kalsada ang nagdulot ng ganitong sitwasyon, subalit inaasahan niyang biglang liliit ang agwat sa isang partikular na bahagi ng track. Todo banat si Kinote gamit ang GT86 habang walang tigil ang pagdrift sa mga curve sa kagubatan, habang mahigpit naman siyang hinahabol ni Kato gamit ang Ferrari. Simula nang huminto ang ulan, hindi na nagawang makahabol ng Honda NSX sa Ferrari. Alam ni Kazuhiro na hindi ito kasalanan ng NSX, kundi dahil sa hindi pa sapat ang kanyang antas kumpara sa dalawang driver sa unahan. Sa kasalukuyan, hindi makikita ang Ferrari sa rearview mirror ng GT86, at hindi rin masisilayan ang GT86 sa unahan ng Ferrari. Sa mga sandaling ito, ang tanging kalaban na lang nila ay ang kanilang sarili habang ibinubuhos ang buong driving skill at mental energy upang makakuha lang kahit 0.1 second na bentahe. Pagkatapos lagpasan ng mga sunod-sunod na checkpoint, ang agwat ng dalawa ay nasa 8.27 seconds na lang na nabawasan lang ng munting 0.3 seconds. Patuloy na pinapanatili ni Kinata ang pacing na kayang makipagsabayan sa Ferrari. Tinanong ng commentator si Ryuji kung may duda ba ito sa kakayahan ng mga driver na dapat ay pantay lang. Ipinaliwanag ni Ryuji na sa ilalim ng grip-to-weight ratio rules, ang pagkakaiba sa cornering speed ay hindi dapat maging malaki, at ang tunay na dahilan ng agwat ay ang tire surface temperature. Ang friction sa pagitan ng gulong at kalsada ay nagre-resulta sa init, na kadalasang nawawala dahil sa ulan tulad ng naganap na downpour kanina. Dahil dito, tumakbo ang mga sasakyan na may mababang tire temperature. Subalit na panatili ng GT86 ang mas mataas na tire surface temperature, na nangangahulugang nagawa ni Kinata na panatilihing mas mainit ang kanyang mga gulong. Ang isa pang kadahilanan ay ang mas magaan na kotse na may mas makikitid na gulong na nakakatulong din sa pagpapataas ng surface temperature, na siyang dahilan kung bakit nangunguna ang dalawang kotseng ito. Pumasok na ang nangungunang grupo sa ikatlong seksyon, at sa wakas ay nakabuo na ng plano si Soatari. Nagpasya siyang gamitin ang isang madayang maniobra na natutunan niya sa France, kung saan iginagalaw niya ang kanyang kotse pakaliwat kanan sa sandaling maghahanda na sa pag-acceleration si Michael upang sirain ang rhythm ng sumusunod na kotse at biglaang pababain ang bilis nito. Habang paunti ng paunti ang mga natitirang seksyon ng track, pumasok na rin si Kinata sa ikatlong seksyon. Sa matinding paghabol ni Kato, naibaba niya sa 7.19 seconds ang agwat sa GT86 dahil unti-unti nang bumabalik ang traction ng Ferrari. Sa sandaling matapos ang downhill section sa tabi ng lawa, handa na ang Ferrari para sa isang agresibong pag-overtake. Samantala, isang hiwalay na drama ang nagaganap sa kagubatan sa likod. Nahabol ni Kakeru si Ishigami na naaksidente kanina. Ang pagbabalik ng tire grip ang nagbigay ng tsansa kay Kakeru na iangat ang kanyang rango.
Nagkaroon ng malaking pinsala ang suspension ng Porsche ni Ishigami dahil sa salpukan, kaya madaling nakalagpas ang Lotus sa mga kurba. Kahit tumatakbo pa ang Porsche, ang pacing na ito ay sagad na sa kanyang limitasyon. Pinayuhan ng communications team si Ishigami na mag-retire na dahil hindi naman kakahiyan ang pag-address kung may sirang mechanical ang sasakyan, subalit nakuha pang sumagot ni Ishigami na kailangang ipaglaban ng driver ang bawat puntos kahit pa maging kaiyahiya ang takbo kaysa tuluyang sumuko. Lumipat ang eksena sa gitnang grupo kung saan mahigpit na sumusunod ang GTR ni Sean sa likod ng Audi R8 ni Hyundai. Dahil sa tulong ng ulan na nagpabagal sa pagkapudpod ng gulong, malakas pa rin ang combat capability ng GTR ni Sean. Papasok na sa huling straight section ng Alpine at Porsche ng nangungunang grupo na siyang magpapasya sa kanilang kapalaran. Nabasang mabuti ni Michael ang galaw ni So Atari kaya hindi nito binigyan ng pagkakataon na magamit ang kanyang madayang diskarte. Ang taktika ni So Atari na para sana sa panalo ay naging isang malaking pagkakamali na nagbigay ng malayang daan para sa Porsche. Ang sikat na PDK transmission ng Porsche ay malinaw na mas mabilis kumpara sa Alpine, kaya matagumpay na isinagawa ni Michael ang isang pambihirang overtake upang bawiin ang unang pwesto. Sinamantala rin ni Michael ang pagkakataon upang purihin si So Atari, at sinabing ito ang kauna-unahang Japanese driver na tunay na nakapagbigay ng hamon sa kanya sa isang karera. Nabaling naman ang pansin sa agawan para sa ikatlong pwesto. Unang pumasok sa mahabang straight ang GT86 na sinisipat sa likod ng Ferrari sa agwat na 2.68 seconds na lang. Nagigipit na si Kinote dahil sa napakalapit na paghabol ng kalaban, kung saan ang susi ay kung paano mapipigilan ng GT86 ang Ferrari bago maganap ang huling tapatan sa isang uphill section. Uminit din ang labanan para sa ika-6 na pwesto sa mahabang straight. Muling bumanat si Sean laban kay Hyundai, kung saan mabilis na humarurot ang GTR upang tumabi sa Audi R8. Naka-full throttle ang dalawang driver, at pagpasok ng magkasabay sa curve ay nag-drift palabas ang GTR kaya nasalubong nito ang Audi R8. Mabuti na lang at ligtas na nakalagpas ang dalawang kotse nang walang malalang insidente. Ang mapangahas na galaw ni Sean ay nagdulot ng takot kay Hyundai kaya naging labis na maingat ito sa susunod na kurba. Balik sa agawan para sa ikatlong pwesto, nakatutok na sa likod ng GT86 ang Ferrari subalit hindi madali ang mag-overtake. Humanga si Kato sa husay ni Kinote sa pagkurba. Kahit hindi humaharang si Kinote, hindi makahanap ng tsansa si Kato kaya nagpasya siyang huwag makipagsapalaran sa mga kurba. Nagbalik ang focus sa unahan. Binalot ng inis si So Atari dahil sa malaking agwat ng pakiramdam sa pagitan ng una at ikalawang pwesto kahit pamaliit lang ang margin ng distansya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakaramdam siya ng matinding hindi pagkasundo simula nang sumali sa MFG. Sa pagtatapos ng karera, itinanghal na panalo si Michael na siyang ikalawang sunod na tagumpay niya simula noong season opener, na nagpapakita ng kanyang hindi matibag na dominasyon. Balik sa matinding tapatan para sa ikatlong pwesto, naramdaman ni Kato na sa tuwing tatapakan niya ang acceleration ay nagiging masyadong malikot ang likod ng Ferrari. Sa ganitong semi-wet na kalsada, madaling isipin na kakapit ang gulong subalit maaari pa rin itong madulas. Nagpasya si Kato na tapusin ang laban sa susunod na kurba, kung makakatabi siya sa GT86 ay walang magagawa si Kinote upang pigilan siya. Naghuli sa pagpreno si Kato sa pag-asang makakatabi sa braking zone, subalit napakabilis ng pagpasok ng GT86 sa kurba. Nang marealize na hindi kaya sa entry, nagpasya si Kato na mag-cross lines upang tapusin ang laban sa exit ng huling kurba, kung saan ang munting pagliko ay nagpanatili sa Ferrari sa mismong likod ng GT86. Pagpasok sa straight, ang superior power ng Ferrari ay naging masyadong malakas para sa GT86. Sa huli, nakuha ng Ferrari ang ikatlong pwesto sa bentahe ng kalahating katawan ng kotse, habang si Kinote naman ay muntikang pumasok sa ika-4 na pwesto. Matapos ang 75.9 kilometrong karera, ang agwat ng dalawang kotse ay 50 sentimetro na lang. Ang pambihirang paghabol ni Kato at ang husay sa pag-iwas ni Kinote ay nagdulot ng ingay na tumakip pa sa labanan para sa unang pwesto. Lumipat ang eksena sa agawan para sa ika-6 na pwesto. Matapos ang 4 na kurba ng tapatan, tuluyan ng bumagal si Hyundai upang hayaang makalagpas si Sean, sabay bawi na ito ay isang strategic retreat at hindi dahil sa takot. Tumawid sa finish line ang Honda NSX ni Kazuhiro sa ika-5 pwesto. Nakuha ng GTR ni Sean ang ika-6, kasunod ang Audi R8 ni Hyundai sa ika-7, Carrera GTS ni Jackson sa ika-8, Alfa Romeo ni Nozomi sa ika-9, AMG GTR ni Yosuke sa ika-10, BMW M6 ni Takuya sa ika-11, at ang Lotus ni Kakeru sa ika-12. Malungkot na tinapos ni Ishigami ang karera sa ika-13 pwesto, at ang pinakahuli ay si Takamitsu na hindi man lang ipinakita sa mga footage. Sa ganitong paraan natapos ang ikalawang karera ng MFG, ang Ashinoko GT. Nagkaroon ng kontrobersya nang humingi si So Atari ng halik sa race queen na si Ren, na siyang ikinagalit ni Sean na gustong manapak sa narinig.
Samantala, ang pambihirang performance ni Kanata ay nakakuha ng pansin ng isang MFG Angels na nagbigay sa kanya ng contact details, na hindi naman tinanggihan ng binata dahil hindi naman ito ipinagbawal ng kanyang mentor. Pagkatapos ng karera, kinausap ni Sean si Soatari para sa isang gentleman's agreement na huwag pormahan si Ren dahil ito ang lihim na sinisinta ni Sean. Sa kabilang banda, nakatanggap ng instruction si Keisuke mula sa kanyang kuya na si Reyesok at sumang-ayon na payagang sumali ang apprentice ni Keisuke sa mga karera ng MFG. Tungkol naman sa kung bakit hindi ito sumali noong opening race, ipinaliwanag ni Keisuke na dahil apprentice niya ito, ang maagang pagsali ay magiging hindi patas sa iba lalo na't napakahigpit ni Reyesok sa koponan. Si Kanata, bilang apprentice naman ni Takumi, ay pinayagang sumali dahil si Takumi na nakabase sa UK ay walang alam sa mga sikreto ng MFG. Bukod dito, dahil sa naging resulta sa Ashinoko kung saan nagtala ng mga bagong track record sina Michael at Soatari, tuluyan ng tinanggal ang restriction sa pagsali ng apprentice ni Keisuke. Habang pauwi sakay ng tren mula sa trabaho pagkatapos ng Ashinoko GT, sinimulan na ni Kanata ang mental simulation para sa susunod na karera sa Manizuru Track. Sa repair shop naman ni Ogata, 3 tao ang nagdedebate para sa susunod na upgrade plan ng kotse. Iminungkahi ni Ogata na palitan ang GT86 ng isang Supra at hayaan si Okayama na magtun nito, subalit hindi interesado si Kanata sa ideyang ito. Dahil dito, nagpa siya ang engineer na si Okayama na lagyan na lang ng turbocharger ang GT86 upang iakyat ang lakas nito sa 300 horsepower. Saktong pagkatapos nito, isang dilaw na Toyota GR Supra ang dumating kung saan lumabas ang isang lalaking nagpakilala bilang si Sena Moroboshi, ang apprentice ni Keisuke. Pumunta siya upang makipagkita kay Kanata at binanggit na sasabak din siya sa ikatlong karera ng MFG. Tinanong ni Sena si Kanata kung alam ba nitong naging teammates ang kanilang mga guro noon, subalit sumagot si Kanata na madalang magkwento ang kanyang guro tungkol sa mga karanasan nito sa Japan. Matapos marinig ito, naghanda ng umalis si Sena at sinabing inaabangan niya ang kanilang laban. Nagbalik ang usapan sa shop kung saan inirerekomenda pa rin ni Ogata ang paglipat sa Supra dahil sa superior horsepower at handling nito, bukod sa pinapayagan naman sa panuntunan ang pagpapalit ng kotse sa kalagitnaan ng season basta't pareho ng brand. Pinili pa rin ni Kanata na i-upgrade na lang ang GT86. Sa huli, sinabi ni Okayama na rerespetuhin niya ang desisyon ng driver at ipinangakong i-optimize ang GT86 sa pinakamagandang forma nito. Habang pauwi, ipinaliwanag ni Ogata kung bakit niya ipinipilit ang pagpapalit ng kotse. Nakakaramdam siya ng guilt dahil hindi mailabas ni Kanata ang buong driving skill dahil sa limitadong horsepower ng sasakyan kaya handa siyang gawin ang lahat para itaas ang performance nito. Naisip naman ni Okayama na posibleng minamana ni Kanata ang kalooban ni Takumi o may espesyal na attachment lang ito sa GT86. Subalit nangako siyang bubuo ng isang GT86 na hindi matatalo sa Supra. Pagkalipas ng ilang araw sa garahe ng Zero, sinimulan na ni Okayama ang turbo upgrade para sa GT86 habang isinasaisip ang mga katangian ng susunod na track, ang Manizuru. Itinakda niya ang target sa qualifying race sa ika-5 pwesto, subalit hindi pa sigurado kung makakamit ng GT86 ang ranggong ito sa gitna ng maraming supercar. Sa Shibukawa City, nagkaroon ng kamyo ang 3 tauhan mula sa gasolinahan ng Initial D. Nanatiling relaxed si Kenji habang sina Aitani at Atsuki ay nagtatrabaho pa rin sa gasolinahan habang inaalala ang mga lumipas na panahon. Sa ibang lugar, tinanong ni Ren ang kanyang ina kung may balita ba tungkol sa ama ni Kanata. Sinabi ng kanyang ina na kahit walang mahahalagang impormasyon, nalaman niyang panandali ang nanirahan ang ama ni Ren sa Gunma Prefecture. Sa natitirang 2 linggo bago ang Manizuru event, ginamit ni Kanata ang kanyang kinita upang ilibre ang pamilya ni Ren sa isang malaking kainan. 1 linggo bago ang karera, nagpakita na ang turbocharged GT86 kung saan napalitan ang engine hood nito ng isang lightweight carbon fiber. Napansin ni Ogata na ang bilis ng kotse ay lubos ng kakaiba ngayon, at ito na ang GT86 na palaging pinapangarap ni Kanata. Sa ganitong explosive power, kaya na niyang makisabay sa mga supercar sa track. Naghanda na si Kanata na subukan ang top speed ng sasakyan, subalit napapaisip pa rin si Ogata kung ang GT86 na may 300 horsepower ay kaya ba talagang lumagpas sa mga 600 horsepower sports car. Habang sinusubukan ni Kanata ang drifting ability ng bagong 86 sa kalsada, ipinagtapat naman ni Ren kay Kyoko na gusto niya si Kanata. Kahit nagulat, sinuportahan pa rin ni Kyoko si Ren. Pagsapit ng unang bahagi ng Hulyo, nagsimula na ang ikatlong MFG event sa Manizuru. May habang 17.4 kilometro ang track na may 5 lap para sa main race. Kilala ang Manizuru track sa komplikadong layout nito kabilang ang isang sea crossing bridge, 3 tunnel, at iba't ibang multi-level intersection, kaya sikat na sikat ito sa mga tagahanga. Kung umabot ka sa parteng to ng video at hindi ka pa nakapag-like and sub, pindutin mo na yan para updated ka sa Season 3.
Sumalang sa unang araw si Ishigami gamit ang GT3 bilang isang challenger matapos ang aksidente sa nakaraang karera. Kumarire rin ngayon si Kakeru gamit ang Lotus para mahabol ang kapatid na si Nozomi na mas lumakas na sa kanya. Sa ikalawang araw ng qualifying race, inilabas ni Daigo ang kanyang Lamborghini mula sa tunnel. Dahil sa nakakasilaw na liwanag, naramdaman niyang halos imposibleng mag-overtake sa track kaya naging krusyal ang pagkuha ng magandang pwesto sa qualifiers. Habang nanunood si Kinote ng qualifying race, nag-aalala si Ogata sa mga haharaping hirap ni Kinote sa ikatlong araw ng kanyang pagsalang, subalit hindi ito pinansin ni Kinote dahil handa na niyang subukan ang kakayahan ng bagong 8.6 sa track. Balik sa karera, pinatakbo ni Yosuke ang kanyang AMG GTR subalit nagpigil dahil sa takot na magkamali. Matapos ang ikalawang araw ng qualifiers, inihayag ang provisional rankings, at ng gabing iyon ay nag-simulate ng driving si Kinote sa kanyang kwarto. Hindi inaasahang umulan sa ikatlong araw kaya nakansela ang race schedule kabilang ang pagsalang ni Kinote. Dahil dito, nagpasya sila ni Ren na magkasabay na pumasok sa trabaho. Sa ikaapat na araw ng qualifying, gumanda muli ang panahon. Bilang isang rookie sa kanyang unang taon ng kompetisyon, sorpresang nakuha ni Kinote ang ikalimang pwesto sa leaderboard matapos ang unang dalawang karera. Sa sandaling ito, nilapitan ni Nozomi si Kinote at binigyan siya ng charm para sa good luck. Dinerecho ni Kinote ang 8.6 sa starting line, kung saan inabisuhan siya ni Ogata sa radio na ang pinakamahirap na bahagi ng track ay ang bridge at tunnel area kung saan tuluyang mahaharangan ang visibility. Habang nag-uusap sila, pumasok ang 8.6 sa tunnel. Nang palabas na siya, ang biglaang pagsiklab ng liwanag ay nagpadilim sa paningin ni Kinote. Ang patuloy na pagbabago sa pagitan ng liwanag at dilim ay nakakapagod para sa mga driver. Saktong pag-adjust ng kanyang mga mata sa liwanag, isa pang tunnel section ang lumapit. Pagpasok sa tunnel, hindi makita ng mga driver ang kondisyon ng kalsada at ang kaunting pagkakamali sa line control ay pwedeng magdulot ng aksidente. Subalit napakadali pa rin ito para kay Kinote. Agad siyang lumapit sa isang high-speed S-curve kung saan kailangan ng tumpak na speed calculation. Idinaan ni Kinote ang 8.6 sa isang high-speed drift sa curva. Sa gulat ni Sean at Ogata, maayos na nalagpasan ni Kinote ang hamon at mas mabilis pa kaysa noon. Nagdrift siya sa checkpoint upang makuha ang ikatlong pwesto. Nabigla si Sean ng malalamang 300 horsepower lang ang mayroon ng 8.6, dahil ang dagdag na 100 horsepower lang ay nagbigay ng pambihirang performance. Paglagpas sa susunod na checkpoint, umakyat si Kinote sa ikalawang pwesto matapos higaitan ang pacing ni Daigo. Paglapit sa pinakapuso ng track, ibinuhos ng 8.6 ang buong lakas sa mga low-speed section. Malapit na niyang mabasag ang record ni Ishigami. Namangha si Sean na kahit unang pagkakataon pa lang ni Kinote sa track na ito ay nagagawa niyang pumili ng tamang linya ng maaga. Humarurot ang 8.6 sa residential district at malapit na nitong marating ang sea level area. Paglagpas sa checkpoint, nakuha ng 8.6 ang lead. Sinabi ni Soatari na isang tunay na monster si Kinote, habang nanatiling walang pakialam si Michael gaya ng dati. Idiniretso ni Kinote ang 8.6 sa peninsula area at patungo na ngayon sa inland area. Hindi lang niya napanatili ang lead kundi binasag pa niya ng malaki ang record sa peninsula area. Sinagad ni Kinote ang paggamit ng track space upang kumuha ng bilis. Paglagpas sa huling tunnel, malapit na siya sa finish line. Gamit ang turbocharged GT86, nagtakda si Kinote ng isang pambihirang bagong track record. Labis na natuwa si Ogata sa resulta, subalit binanggit ni Kinote na ang final standings ay posibleng tumugma sa prediksyon ni Okayama kapag sumalang na ang ibang mga driver. Nagsimula na rin ang qualifying race ni Soatari. Binanggit ni Ogata na halos itulak ng batang racer na ito si Michael sa limitasyon noong nakaraang karera. Bukod dito, nailagpasan na si Kinote ng kotseng ito sa isang test drive kaya alam niyang napakahusay ng driver na ito. Subalit si Soatari lang ang nakakaalam kung bakit determinado siya ngayon, ang pagdating ni Kinote ang muling gumising sa kanyang competitive spirit. Pansamantala niyang nakuha ang lead matapos talunin ang record ni Kinote kahapon sa bentahe ng 0.1 seconds. Isang agwat na nagawa habang nag-gear shifting dahil mas mabilis ang paddle shifters kaysa sa manual na gear stick. Sa sandaling iyon, namangha si Sean kung paano kontrolin ni Soatari ang kotse na parang bahagi ng sarili niyang katawan. Sa pagtawid ng Alpine sa finish line, pinaganda ni Soatari ang track record ng 0.2 seconds subalit hindi pa rin siya kontento sa kanyang performance. Sunod na sumalang si Sean subalit nahirapan siya sa mga twisty section ng track kaya hindi naging maganda ang performance. Kasunod niya, nagkompetensya sina Kazuhiro at Yudai,
habang pinalitan naman ni Takuya ang kanyang BMW M6 ng isang M4 DTM nang marealize na ang malaking M6 ay kulang sa liksi sa mga masisikip na kurba at kailangan ng pagbabago upang maiwasan ang eliminasyon. Determinado si Kato na gamit ang Ferrari na patunayang hindi siya huli sa talento ng kahit sinong prodigy. Sa ika-6 na araw ng qualifying, nasa ika-7 pwesto si Senna na gamit ang Toyota GR Supra. Naniwala siyang walang kwenta ang mga tinatawag na elite prodigy at ang isang tunay na racer ay nangangailangan ng likas na talento para sa road racing. Bilang apprentice ni Keisuke, handa niyang ipagtanggol ang kanyang kakayahan sa karerang ito. Ang kanyang Toyota Supra, na obra maestra ng ace engineer ni Reyesok na si Matsumoto, ay may kulay na katulad ng Mazda RX-7 ni Keisuke. Sa huling araw ng qualifying, sumalang si Jackson gamit ang Carrera GTS. Habang namimili si Ren kasama ang kanyang matalik na kaibigan para bumili ng charm para kay Kanata, bumalik ang eksena sa racetrack kung saan si Michael na pinakamabilis na driver ang muling naging finale performer. Litaw na litaw ang puting Porsche sa ilalim ng langit ng Manazuru. Ito ang ikalawang pagkakataon ni Michael na magkompetensya sa Manazuru subalit dahil sa kanyang pambihirang galing ay hindi niya kailangang kabahan. Sa mga huling sandali, hinijitin ni Michael ang mga lap record ng ibang driver upang makuha ang pole position. Dahil dito, natukoy ang huling posisyon para sa Manazuru qualifying race, pumasok sa ikatlo si Kanata, ikawalo si Senna, at ikalabindalawa si Sean. May isang rest day sa pagitan ng qualifying race at main race. Sa rest day na ito, nakipag-date si Ren kay Kanata upang ibigay ang nabiling niyang charm, subalit nagulat siyang makita na may charm na si Kanata. Ipinaliwanag ni Kanata na regalo ito mula sa ibang driver. Nang malalamang mula ito sa isang babaeng driver, nagselos si Ren. Sa matinding galit, ibinato ni Ren ang charm kay Kanata at tumakbo paalis saktong pagdating ng isang tren. Sa tindi ng lungkot, nahimete siya sa mismong riles ng tren. Mabuti na lang at huminto sa tamang oras ang tren kaya walang nasaktan kina Kanata at Ren. Pagka-uwi, ikinwento ni Kanata ang insidente sa ina ni Ren habang pinapagaan ang kwento ng panganib, subalit nagsinungaling siya sa isang bagay. Noong tumalon siya sa platform, tumama ang kanyang kamay sa isang matigas na bagay at unti-unting lumalala ang sakit. Napaisip si Kanata kung kaya ba niyang gamitin ang gearshift sa karera bukas. Kinabukasan, natuloy ang Manazuru event ayon sa schedule. Tampok sa karera ang espesyal na bisita na si Mr. Wataru na malaki ang naitulong sa pagtatatag ng MFG at kasalukuyang nagsisilbi bilang miyembro ng MFG Operations Committee. Hinarap ni Kanata ang Manazuru main race at walang nagawa kundi umamin kina Ogata at Okayama tungkol sa kanyang kondisyon, lalo na sa matinding sakit kapag gumagawa ng gear shifting. Inisip ni Kanata na kaya lang niyang mag-shift ng direkta mula first gear patungong third gear. Mabuti na lang at walang problema sa pagpipihit ng manibela. Subalit kung walang kakayahang magpalit ng gear ng mabilis, paano siya makikipagsabayan sa mga driver na may paddle shifters? Sa pag-aalala na lumala ang pinsala, iminungkahi ni Ogata na mag-withdraw si Kanata sa karera, subalit naniwala si Okayama na dapat ipaubaya ang desisyon sa driver. Naramdaman ni Kanata na sa pagsali lang niya malalaman ang kanyang tunay na kakayahan at ang pag-atres sa kalagitnaan ay hindi opsyon para sa nagnanais maging isang maalamat na driver. Dahil walang ibang magagawa, pinayuhan na lang ni Ogata si Kanata na huwag pilitin ang sarili. Ipinasa naman ni Kanata kay Ogata ang charm na ibinigay sa kanya ni Nozomi para itago, sa pag-asang protektahan siya ng Diyos ni Ren. 5 minuto na lang bago magsimula ang karera, labis ang interes ni Wataru sa performance ng dalawang rookie ngayon, si Senna sa ika-8 starting position at si Kanata sa ikatlo. Sa huling 15 segundong countdown, dahan-dahang pumasok ang 15 kotse sa isang madilim na tunnel. Sa pagbago ng signal lights, sumugod ang lahat ng sasakyan sa kanilang buong lakas. Nagtaka si Kato nang makitang nagkaroon din ng gear shifting error si Kanata. Ang direktang paglipat mula first patungong third gear ay nagdulot ng malaking pagbaba ng RPM. Kung hindi lalagpas ng 4,500 ang RPM, magiging mabagal ang acceleration na hindi makakasabay sa mga supercar. Nahirapan si Kanata dahil sa sakit sa kanyang kamay kaya nailagpasan siya ni Ishigami, na nagpababa sa kanya sa ika-5 pwesto. Sa unahan, papalapit na ang isang high-speed S-curve. Nagawa muling mag-overtake ng 8-6 sa pamamagitan ng paghuli sa pagpreno at pagdrift. Haharapin na ng nangungunang grupo ang isang 180-degree hairpin turn na siyang simula ng unang kalahati ng inland area. Biglang nag-stall ang 8-6 kaya muntik na itong mabangga ni Ishigami. Naisip ni Wataru na minsan nang nakapagmaneho ng 8-6 na kakaiba ang kinikilos nito. Ang acceleration ay kapans-pansing mabagal sa low speed area pagkatapos ng first gear na posibleng senyales ng isang gearbox issue. Ginagamit na ngayon ni Kanata ang third at fourth gear na kayang magpanatili ng sapat na bilis kahit pa may humahabol na Lamborghini.
Subalit sa totoong simula ng bakbakan, magiging hindi na matitiis ang sakit sa kanyang siko sa tuwing naglalapat ng puwersa. Humarurot ang mga leader patungo sa lumang istasyon sa kahabaan ng track at matapos lumiko ay pumasok sa peninsula area. Lumawak ang agwat sa pagitan ng mga driver dahil sa pagkakaiba ng performance ng mga kotse. Sa puntong ito, nahabol ng isang Lamborghini ang 86. Nagtaka si Dago sa mabagal na pacing ng 86 ngayon, subalit walang puwang para mag-overtake sa napakasikip na track. Tinanong ni Soatari sa radio operator ang rango ng 86. Sumagot ang radio na patuloy ang pagbaba ng rango ng 86 dahil sa hinalang gearbox fault. Subalit hindi makapaniwala si Soatari na madaling masisira ang isang manual transmission na kotse kaya nabalot siya ng inis, binalak niya panaman gamitin si Kanata para tapatan si Michael, subalit ngayon ay mukhang imposible na. Matagumpay na nalagpasan ng Yajikiti siblings ang isang Nissan GTR gamit ang sandwich formation. Habang nagbabago ang kanyang rango, binabagtas ng mga racer ang kagubatan sa peninsula. Palabas na ng kagubatan ang nangungunang grupo upang marating ang sea level. Ang agwat sa pagitan ng unahan at gitnang grupo ay hindi ganoong kalaki tulad ng inaasahan. Hinala ni Witaro na hindi tumatakbo sa kanyang full capacity si Michael habang kinakalkula ang distansya sa mga kotse sa likod at itinutumpak ang kanyang pacean. Ang racing style ni Michael ay iwasan ang mga hindi kinakailangang panganib lalo na tuyo ang kalsada na nangangailangan ng konsiderasyon sa tire wear. Binanggit ni Witaro na hindi niya gusto ang style ni Michael kahit malakas ay kulang ito sa excitement. Sa sandaling iyon, sumugod ang isang Honda NSX katabi ang isang Audi R nang walang nagbibigayan. Nakuha ng NSX ang bentahe ng kalahating katawan ng kotse sa susunod na kurba upang tapusin ang pag-overtake, kaya umakyat si Kazuhiro sa ikasyam na pwesto. Napansin din ni Dago na mukhang hindi magamit ng 86 ang second gear dahil mabagal ito sa mga uphill section. Nagpasya siya na subukang mag-overtake sa transisyon sa pagitan ng uphill at downhill. Sa sandaling iyon, mukhang may problema si Okayama. Perpektong na-control ni Kanata ang peninsula area noong qualifying race, subalit ngayon ay ito ang magiging pinakamalaki niyang kahinaan dahil sa pangangailangan ng second at third gear. Binalak ni Dago na kumilos sa darating na T-junction. Matagumpay siyang overtake mula sa gilid upang umakyat sa ikalimang pwesto. Patuloy na naiwan si Kanata na madalas ay malakas sa peninsula area. Base sa nakaraang eksena, natukoy ni Witaro na hindi magamit ng 86 ang second gear. Ang paggamit ng third gear sa isang second gear section ay mukhang simple lang subalit nangangahulugan ito ng kawalan ng torque. Ang gearbox issue na ito ay lalong nagpakita sa potensyal ni Kanata. Narating na ng nangungunang grupo ang huling bahagi ng inland area. Sa puntong ito, nailagpasan ni Takuya na gamit ang BMW M4 si Kanata. Kahit naramdaman ni Takuya na hindi maganda ang ganitong pag-overtake, ito ay isang karera. Parinat ang tapatan sa mga kurba ay maghihintay sa susunod na pagkakataon. Sinuri ni Ogata ang kondisyon ni Kanata subalit sumagot lang ito na maayos siya, na posibleng dahil sa matinding sakit kaya hindi na makapagsalita ng maayos. Subalit kahit ganito ang sitwasyon, nagawa pa rin niyang humarurot at habulin ang M4. Hindi man lang nakapaghanda si Takuya na doon mismo kikilos si Kanata. Magkasabay na sumugod ang dalawang kotse sa loob ng tunnel. Dahil hindi kayang tapatan ng lateral G-force, naging walang silbi ang 500 horsepower ng M4 ni Takuya. Sa unahan, biglang kumipot ang kalsada at nawala ng kalahati sa lawak nito. Dahil nasa labas na bahagi ang posisyon ng M4, nagpasya si Takuya na magbigay daan, na siyang nagpahintulot sa 86 na bawiin ang ika-6 na pwesto. Labis na nabigla si Senna sa mapangahas na pagmamaneho ni Kanata sa mga high-speed section, na nagpapatunay sa kanyang reputasyon bilang isa pang ipinagmamalaking successor mula sa Gunma Prefecture. Habang karaniwang pinaniniwalaan ng lahat na magaling lang si Kanata sa mga low-speed area, hindi sumang-ayon si Witaro dito. Sa nakaraang dalawang karera, laging nagigipit si Kanata dahil sa kakulangan sa lakas ng kanyang kotse kaya hindi siya makasabay sa mga kalaban, dahilan kung bakit napipilitin siyang kumilos lang sa mga downhill at low-speed bends. Subalit kung susuriin ang karerang ito, matapang siyang dumaan sa mga delikadong bahagi kung saan nag-aalangan ang ibang mga driver. Ang hinala na ang isang tulad ni Kanata na may formal elite training ay magaling lang sa low-speed areas ay malinaw na walang katotohanan. Habang binabagtas ng 86 ang isang 180-degree bend, sinamantala ng M4 sa likod ang sandali kung kailan nag-gear shifting si Kanata upang tuluyan siyang ma-overtake. Dahil dito, unti-unti na namang bumaba ang rango ni Kanata habang isa-isa siyang nilalagpasan ng iba pang mga driver. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!